makikita ko ninyo pati yung ano, nakita niyo ba yung volcano? BBM, 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 yan po ang BBM. Sa lubong ta. Bago man partisipan, ano, BBM Sinda. Mangyari nito mga kababayan, talagang ang tawag dito, panic mode yung mga lahat ng kulelat na candidates mo. They will intensify the propaganda against BBM. Kasi tingnan niyo yung mga interview ko mula sa tatay kay dating Presidente Marcos, na imprint sa kanilang isipan yung mga accomplishments, yung achievements po, yung mga ginawa. Makikita ninyo yan, nakita niyo yung eskwelahan yan, no? That school, mga building, mga kababayan, bayanihan ang tawag diyan, no? Marcos type in bayanihan. Yun ang Marcos type. Anong ito? Elementary school. Marcos type hanggang ngayon napapakinabangan. You see? So that, kita ninyo mga bata, oh. Yan, oh. Yun. Kasi kahit anong gawin pong propaganda, black propaganda, itong highway ito, ang nagpagawa nito po si Marcos. Ngayon, kinuha na lang ito na itong Maharlika ang tawag dito. Daang Maharlika. Nasa ginabata na ba tayo? Ang nagpagawa nito po ang dating Presidente Marcos. And yung ngayon na lang po itong widening na ginagawa. You see? Pero yung plan nito, the blueprint, from north to south to Mindanao, lahat ang blueprint pinagawa ni Marcos po. You see? Dito, ito mga rice field na to, mga kababayan. Dati makikita mo dyan nakalagay Masagana 99. Ano yung Masagana 99? Yun ang programa ni Marcos. The first time na magkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-export ng bigas. Hindi po tayo nag-import. Nag-export tayo ng bigas only during the time of President Marcos, kasi masyadong tawag doon, aggressive yung program niya sa agrikultura. Yung Masagana ng 99 para sa mga rice farmers. May biyayang dagat para sa mga dito mangingisda. At ang daming cooperatives na binuo si Marcos noon. May ang tawag dito, yung mga pabahay niya dito, ang gaganda na. Subdivisions, akala mo mga malalaking subdivisions, mga kababayan siya, pero pabahay lang siya ni Marcos noon. Yung PBN Buraguis sa Legazpi City. Ang PBN is pambansang bagong nayon. Tapos yung Bliss, bagong lipunan. Ilimutan ko yung meaning niyan. Ang dami dito po sa Bicol, sa amin. Sa Albay lang, napakarami. Yung kaninang isang nakakutsing pula dun sa boulevard na nagwan, municipal councilor yon sa Daraga. In-invite nga ako niya na puntahan yung isang project dun sa Daraga, yung Villa Hermosa po. Pabahay yun at may mga commercial center. Nang mangyari po, mga kababayan, yung EDSA in 1986, na abandon yun. Inabandon ni Coricong yung pabahay at ang tawag dito,
business center. Yun. Nabulok lahat ng mga kuan. Hindi man lang niya kinontinue, mga kababayan, yung napakagandang project. At sa amin po doon sa Legazpi, yung napakalawak na park, ang pangalan Imelda Park. Nang matanggal si Marcos, pinalitan ng Kalayaan Park. Ngayon, ano ang contribution ng mga Aquino, ng mga Dilawan doon? Wala. Basta pinalitan lang. Yung Daraga Republic Park na paggawa ni Marcos, mga kababayan, pinalitan ng Ninoy Aquino Park. Anong contribution ni Ninoy Aquino? Wala. Namatay lang si Ninoy. Tapos yung mga Dilawan dito, gusto rin pumosisyon. Ayun, ginawang propaganda. Pinalitan yung Daraga Republic Park sa Ninoy Aquino Park. Zero contribution ang mga Aquino. You see? So with that, na-realize ngayon ng mga Bicolano na pinagluluko lang sila. And this the reason why we have this crowd. Napakarami nila. They're contributing their resources, their own package, and time, mga kababayan, para ipakita sa bayani, sa kanila hindi bayani, Marcos hindi bayani. For these people, mga kababayan, bayani po si Marcos. Sa dami ng contribution niya sa ating bayan. Yeah. Kaya nga yung challenge sa kanila, yung mga anti-Marcos, patunayan na niya si Erwin Tulfo yata yung nag-challenge. Patunayan na niya ninyo na anti-Marcos kayo. Iwan ko niya kung mabuhay pa kayo. Bakit? Yung ginagamit ninyong tubig, ang nagpagawa ng mga dams, si Marcos. Yung ginagamit ninyong kuryente, ang nagpagawa ng mga planta, si Marcos. Yung mga eskwelahan sa elementary, mga universities and colleges, tingnan ninyo kung sino nagpagawa, si Marcos. Kahit dito sa amin, yung Bicol University, yung regional center, all of that, si Marcos ang nagpagawa. You see? Tapos doon sa Bicol University, ang daming anti-Marcos, hindi alam kung sino nasa likod, kung bakit na-establish yung Bicol University. Nilaso nila yung isipan ng mga kabataan. O itong National Highway na dinadaanan natin, si Marcos na nagpagawa. You see? Dito, geothermal, dalawa. Bakunma nito, geothermal project, ibininta sa mga Lopez. Yung Tiwid Geothermal, the famous Tiwid Geothermal, mamaya lalapit tayo doon. Pero hindi man tayo pupuntang Tiwi. Tabako lang, kalapit bayan, kalapit lungsod. Yun, si Marcos ang nagpagawa. Sino na ngayon na may-ari? Si tawag dito, oligarchs. Kalimutan ko. Ang mukha po hindi man Filipino. Mamaya baka ma-recall ko kung sino. So right now, mga kababayan, nasa Ginubatan Albay na po tayo. Sakop ito ng 3rd District of Albay. Yung mga local officials po dito and barangay officials, most of them siguro hindi man other than yung interview natin kanina, si Brizuela. Punong barangay yun sa sentro ng Legazpi, barangay Kapantawan. Ayun, talagang lumantad na siya. Pero most of them, they are sympathetic, the officials, to the cause, mga kababayan, of the Marcoses. Kasi nakita naman po nila siguro itong si Marcos hindi naninira. Sila yung sinisiraan araw-araw. Kanina nga yung topic natin, mga kababayan, tungkol sa nakaw na yaman. 35 years na nilang hinahanap. Hindi mahanap kasi wala man ninakaw. Ano manahanapin mo? Wala nga. Sabi nga ng isang dating journalist covering Palacio Malacanang, si
Rita Gadi, ni 5 duling, ni 10 pesos, 1 centavo, 20 pesos, wala sa document of more than 1,000 cases filed and voluminous documents presented in court. Wala ni 5 duling na nagsasabing na ininakaw si Marcos sa Kabanang Bayan. All of these wealth, mga kababayan, ay kanya. You see, you just imagine kung gaano ka-massive yung projects na hanggang ngayon pinakikinabangan after 35 years of the Dilawan na mag-rule sa ating bansa. Kita ninyo mismo ang massive projects na pinagawa ng mga Marcoses. Ngayon, sa 35 years naman ng mga Dilawan, may nakita kayong sabihin natin monumental corruption. Siguro po, monumental corruption. So hindi mo masisisi ang mga tao sa buong Pilipinas, including this region, Bicol region, kung bakit nagising sila po. And right now they are supporting BBM for president. Ayos, mga kababayan. Di ko sa red day ngayon. Yung nakita namin yung motorcade ni caravan ni Lomi dito, siguro mga 1/4 lang nito, 1/4. Pero yung estimate po ni Maria Reza 4,000 daw. Ito ang sabihin ninyong 4,000 plus. Hindi ako nag-estimate niya, mismong yung mga tao na nasa crowd. At makikita ninyo kung gaano kadami at kahaba ng mga sumama. All of them volunteers. Hindi umaasang bibigyan sila, may distribution sila. May distribution after this, wala. At maraming salamat sa provincial government sa pagbibigay ng barkada naman si BBM, kapartido ng dating gobernador ng gobernador namin dito. So nakita ninyo po ang haba. Pati tricycle para sa mo. Dito naman po may bayan ng Ligao dito. Lungsod na pala. So doon tayo liliko papuntang Maganda doon. Tawag dito. Sabloyon. Sabloyon Road. Ang ibig sabihin ng Sabloyon, yung parang nakasabloy, nakabalandra, doon na doon. Nakasabloy, parang sa foot of Mayon Volcano. Nakalatag ang Sabloy, lumatag siya sa foot ng Mayon Volcano. Actually po, I'm not expecting na ganito karami. I was not expecting it. Kasi siyempre, sinasabi nila, solid Lomi ito. At pag Bicolano ka, Bicolano first down. Yun ang tingnan ninyo, pagas sila. Kanya-kanyang pagas. Kumita pati yung Shell gasoline station, kumita sa mga Marcos supporters dito sa Bicol. Napakaganda ng caravan, BBM caravan sa Bicol.
ilang kwan lang ito, ilang tawag dito, ilang beses lang ito nag-meeting po. Tawag lang eh, tawag lang, automatic yung response ng mga tao. Sige niya, sasama kami, at walang nagtatanong kung may panggas. Diba? At walang ibinibigay dito 1,000 po. Yung ito niya 1,000, bumili si si Pacman ng mga paninda. Pagkatapos kung 1,000 yung pinamili niya, ginagawang 3,000 or 2,000, dinodoble. Walang ganun po dito. You see? So makikita ninyo kung anong uri ng support mayroon. Tama yung ating Pangulo nang sabihin niya na bakit lukong-luko ang mga tao sa buong Pilipinas kay Bongbong Marcos. Ang totoo niyan kasi hindi po siya luko-luko. May breeding po kasi si Bongbong Marcos. Nakita ninyong nagsalita ng masasama kahit doon sa kay Chris Aquino. Yun, kita mo, ang ibig sabihin nun, approval. Yan ninyo, pati yung truck nagbubusina, wala pong nagbibigay sa kanilang instruction na magbusina sila. Why the fascination, sabi ni Tatay Diggs. Sino man naman hindi ma-fascinate kay Bongbong Marcos na si Bongbong Marcos hindi nasabit sa kung ano-anong kalukuhan, walang walang anong tawag doon, walang pagmumura. You see, piling-pili yung kanyang mga, at hindi siya never siyang nag-engage sa tinatawag na gutter politics. So that's the reason why mayroong fascination yung mga tao. So yun po, mahal na Pangulo, ang rason yan. Wala po sa pamilya ninyo, hindi butangira. May kilala ka pong kandidato, mahal na Pangulo, sa pagka-Vice President na butangira? Baka kilala mo? Of course naman. Of course naman yan. Kilala ko. Hindi nga kayo sinunod eh. Pati yung anak po ninyo, mahal na Pangulo, fascinated kay Bongbong Marcos. Sumama kay Bongbong eh. Ayan. May Bongbong Marcos palang mga kandidato rito ah. So enough of hangin at kwento-kwento lang. You see? So tuwang-tuwa yung mga tao dito na nakikita nila ang pagbangon ng ating bansa. Malapit nang bumangon ang ating bansa. That's the reason why, mga kababayan, yung mga kalaban ni BBM gusto siyang ipatanggal. Disqualification na lang. Very, very unfair. Yung sabi nga ni baka magkagulo, sabi ni Mike Defensor. Si Mike Defensor, kailangang hayaan, ibasura na yung disqualification kasi wala mang ka kwenta-kwenta yun. It is just the failure, not the personal failure of Bongbong Marcos, kundi yung office of the governor. Collected na yung buwis sa sweldo ni Bongbong Marcos. In fact, pati nga sweldo niya hindi niya kinubra, diba? So the failure to file the income tax returns doon sa opisina, so they have to file cases for failure to, hindi kay Bongbong Marcos, kasi si Bongbong
yung withholding tax niya, kinulikta na ng opisina. Ganun lang yun. Parang yung mga employers, di ba, na nagdadaya. Pag-ibig membership, SSS, kinuleksyon na nila ng employers. Hindi man rinimit. Ay alam po ako rito na ang hilig manguleksyon ng pag-ibig, contribution, pati PhilHealth. Tapos hindi man nire-remit. Pag nagka-problema yung empleyado, ayun, hindi magkaunggaga sa pag-ayos, sa pagbayan, kasi hindi maka-loan. Hindi maka-loan yung by the way, yung Pag-ibig Fund, si Marcos ang nag-establish niya, pati yung organize ng SSS. You see? Pati yung ngayon magpapasko, Christmas bonus, 13-month pay, lahat batas ni Marcos. Kaya itong mga dilawan na sukang-suka kay Marcos, dapat hindi sila kumobra. Yeah. At itong war on drugs ni President Digong, hindi siya magiging legal ang war on drugs without the presidential decree na hanggang ngayon ginagamit pa, authored by Marcos himself. You see? Ngayon, anong sasabihin ninyo na hindi ang pamilya Marcos hindi kuwan sa droga, active sa paglaban sa droga, at yung chismis sa cocaine hindi umubra yung chismis ng ating Pangulo. So anyway, we encourage the President to bash Bongbong Marcos everyday. Maganda yon, mahal na Pangulo. Araw-arawin mo banatan si Bongbong Marcos para lalong dumami. Libre na siya sa kampanya. Kayo na yun ang kampanya. Kayo na mismo yun ang kampanya para sa kanya. Di ba maganda yon? Wala pa nga sigurong placement ngayon si Bongbong Marcos sa media. Pa-vlog lang siya. Di ba? Wala pa akong nakita yata na advertisement niya mismo. Pero yung mga kalaban niya, ang dami na. Di ba? Ang dami ng mga commercial po. Kung saan-saan. Pati sa live streaming ko at video sa pag nagbukas ka ng Marvelous TV, lumalabas si Lomi, si Isko, si Ping. Okay man lang po yun sa akin kasi that is, fair election law. Ako nga po, mga kababayan, kung magpa-interview ulit sa akin si Isko, ay ikuhan. Di ba? Karapatan niya yun. Bigyan ko siya libreng airtime sa aking Marvelous TV at Bullseye News Unfiltered live. Kahit si Lomi po pa-interview sa akin, yung mga makalomi dito, pa-interview po kayo, ikuhan ko po, i-upload ko po, di ba? At hindi ako maniningil. Di ba? Sa mainstream media at ibang mga vloggers po, nakakontrata yun, nakawala, free. Si Jejemon, in-interview ko na free. And next week, may vice presidential candidate akong di pa magkilala, tulungan ko na lang. Di ba? Yun ang mission namin sa media, ipakilala. Yung mga kilala na di, kilala na di, wag na natin ipakilala. Kawawa naman sila na walang access sa mainstream media, siguro walang budget. Tanungin natin kung ano yung plano nila sa ating bansa. Di ba? Ganun po tayo. Hindi yung pera-pera. Hindi tayo dun sa pera-pera lang. Sa atin, sabi ko nga mga kababayan, yung ating Pangulo, ni minsan yung mga tao niya dito, patay na si Dante Jimenez, si kaibigan ko yun, si Comodo. Ni minsan po, hindi tayo humingi ng favor
Wala. Yung isang regional director, kaibigan ko din, kasama. Natanggal na. Natanggal ng regional director. Iwan ko kung ano nangyari doon. Grabing sakripisyo yon kay President Digong. Pag mga meetings, yun ang tumatawag sa akin. Ayun. Ni minsan, hindi ko tinawagan yun. Pare, pa naman dyan, bigyan mo man ng konting padulas. Pangkape, o kung hindi, appointment man lang, recommendation. O di ba? Kahit sa family ko na lang, hindi na ako personal. Wala. Hindi man po natin yan ugali. And that's the reason why nang makita ko nitong mga BBM dito po, Salbay, ako yung i-message kasi alam nila wala silang gasto sa akin eh. Mira, alam nila yan. Yan, nagsipaglabasan na dito yung mga Lenny Luga. Ay, Lenny. Narinig ako. Lumabas din para i-display yung kay Lenny. Isa lang po siya. Isang family lang po ang lumabas na Lenny. Siyempre, sabi ko nga, lugar ito ni Lenny, ang Bicol. Hindi man pwedeng wala siyang support dito, di ba? That is claiming the impossible, di ba? Ganon tayo, makatotohanan lang tayo. Makatotohanan tayo. Nahagi pa ng camera. Hindi tayo insecure. Yun nasa tulay. Ang haba talaga. Nasa likod natin ang haba. So, ngayon mga kababayan, nasa malapit na tayong sentro ng Camali-Galpay. Yung caravan ni Bongbong Marcos, napakahaba. Naputo lang yung iba eh. Nandun pa, napakarami. Siguro may estimate ko po, siguro ang mga participants, mga close to 1,000 o baka sumobra pa kasi hindi ko nakita yung pinakang stretch kung gaano kahaba po ito. Yung motorcycle riders lang hindi namin nakikita, nasa unahan eh. Kaya nga nag-overtake po ako para makita natin yung dulo. Nasa likuran natin napakarami at dami kasing sumingit na mga private vehicles. Ito BBM ito, tingnan niyo po kung gaano karami po sila. You see? So overtake na ako sa kanila para makita ko yung dulo po. So, sabi ko nga kanina, mga kababayan, I cannot imagine, kita niyo po yun, lahat red yun eh. Papasok yata sa, hindi,
via kuana pala kasi matraffic sa sentro, via alternate road to Ginubatan, detour tayo po. So you cannot imagine na ito po yung tinatawag na bailiwick ng Vice President Leni. Pero tingnan ninyo naman mga kababayan, tingnan naman po ninyo kung gaano ka dami ng mga Bicolano. Hindi lang sila nagsasalita at this time because of this caravan, nagpakita na sila ng support. And even doon sa lungsod ng Legazpi, sabi ko nga kanina po, napakaraming mga Legazpeños, mga kakilala ko. By the way, gusto ko pong sabihin sa inyo pala, ito po ay voluntary. Lahat dito volunteers po ang participants. Walang gas na binigay, snacks. Kahit kami, may dala kaming snacks sarili namin, biscuits, hanggang doon sa dulong yon. Dadun tayo. So, Dito ka dito. kita po ninyo. Ganun sa titik ang crowd BBM. Picturean po ninyo pati yung nakita niyo yung Mayon Volcano. Yeah. Ako hindi mo pipicturan. Oy, kasama ka pala. Oy, bakit PDM ka? Kasama namin sa Kasama ko yung kapitan namin. kapitan nandito. Kapere. Ay, si Kako, si Cap Perez. Yan. Eric Brizuela. O, BBM. Maraming ko sa inyo. Kita ninyo po ang crowd. Cap, maraming salamat. You see? Kung makikita po ninyo, ang galing-galing po, mga kababayan. BBM! BBM! Uy, galing dito na tayo. Ayan o. Parang kay... Ayan. BBM! 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 Yan po ang BBM! 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 Salamat sa inyo. Ilan kayo mga riders? Ang estimate po dito rito? Marami. Hindi ko na ma-estimate kung ilan. Magwa 1,000 ba to hanggang doon? Mag 1,000 daw yung itong Ay, sobra. itong riders lang. Sobra. Sobra Ang 1,000. daming vehicles doon. Madami pa. Mas madami pa po. So, estimate po ninyo mga itong combined riders and yung mga vehicles in fitness. Abot daw po ng 3,000. More or less 3,000 yan. May bus pa nga doon sa May dulo. bus pa po. Maraming pa sa bus. Maraming bus? Opo. So, tanong ko po, anong pangalan niyo? Juliet po. Taga saan kayo? Taga Daraga po. Taga Daraga. Why BBN? We have a Bicolano candidate. Why BBN? Kasi po, actually noon pa, hindi nasasabi yung positive na nagagawa talaga ni Marcos. Yung sa time. Yung from the father and from Hanggang kay BBM, Oo. hanggang sa mga anak niya, hanggang kay Auntie. So, ngayon, gusto ninyong ilabas yung inyong damdamin as a Bicolano na parang naging biktima si dating president. Hoy, BBM, babangon po tayo muli. Babangon tayo muli. Let's make our nation great again. From 1986, wala pa nangyari. At nalaman ko, kasi ako participant ako rito, nalaman ko walang dinidistribute na kung ano man other than ito mga bagay. Yes, kasi Wala po, po, hindi po tayo dapat magkalat. Kanya-kanya po. Opo, kanya-kanya po tayo. pagkabaon, Opo. patigas, Wala po, Kanya-kanya. kanya-kanya po kami. Naglagay po kami ng sarili naming fuel. So, you enjoy, tawag doon? By heart po, as By in heart. by heart po talaga yung ginagawa namin para kay
love you, BBM. We love Yes! you. BBM! 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 Tingnan po ninyo ang crowd na yun. BBM! BBM! Kita ninyo po. Makikita po ninyo kung gaano katindi yung mensahe ng mga tao. Balik tayo doon sa kotse natin, baka maiwan tayo. Ikaw mo lang. Ikaw dyan. Makikita po. Ang ganda ng Mayon Volcano po, oh. Pare, from Legazpi City, mga ilan estimate ng ano? From Legazpi City, mga ilan estimate ng participants? Ang dami-dami talaga. Ang dami. Hindi mo maintindihan kung bakit ganito ka. Sa uli sa Boulevard, the Kulpa. Naiwan? Naiwan. May naiwan pa daw po mga kababayan doon sa Boulevard. Naputol kasi. Nasa kuwan nga kami, nasa buntot. Tapos nag-overtake lang kami. Nakita ko, sabi ko, ang tindi. Mga ilang estimate mo nito? Abot ba itong 3,000, 4,000 pa? Sobra? Kasi sa Blue yun pa. May naghihintay pang sabdo yun? So, tabako mayroon din? Meron. Na mga Magsasalubong tayo. magsasalubong. So makikita po ninyo mamaya mga kababayan ang pagsasalubong nila. Pare, maraming salamat. Kasama namin sa partido. Yes, sir. Kuya Soy, thank you. Balik na po ako. Napakarami na mga participants, kita po ninyo. Kanina nasa bunto tayo pero ang daming participants. You see, siguro iwan ko mamaya tanong ko sa organizer kung ilan yung official na nagpa-register na sumama. At yung nagpa-register siguro baka na-triple pa. Yung nagpa-register mga 300 man lang to. Pero this time ang dami. Siguro baka more than 1,000 to. And this is Bicol. Legazpi City po tayo. Nasa Tahaw Road ngayon. Sumusunod lang tayo. Itong Transport Villesa, mga Marcos loyalist pa rin yung sakay. Pati may mga jeepneys at mga vehicles. Sa unahan po, mga motorcycle riders. Napakaraming yung nasa unahan. Siguro sa highway makita po natin as we cover the event ngayong pong Santo, November 21. Despite may mga tawag doon, may mga disinformation pala. Sinasabi nila yung ibang petsa, pero yung mga supporters po and organizers manage to overcome yung mga
misinformation and disinformation na pinalalabas ng mga siguro siyempre kalaban sa politika. Ang dala-dala ng mga participants po, flag of the Philippines. Walang ribbon po. Flag of the Philippines. Other than the flag of the Philippines as the banner, official banner, nandyan din po mga kababayan yung mga tarpaulins. Tarpaulins ni Bongbong Marcos. So makikita po ninyo sa likod, napakahaba pa rin. Yung yan. Nakita mo natin doon sa balong sa likod. Traffic po tayo dito. Ang ruta po, mga kababayan, ito papuntang 3rd District, Babalbay, and 1st District, and siguro pati may mga participants din siguro from Sorsogon dito in other provinces, Naga, Kamsur, itong grand motorcade caravan po ni Bongbong Marcos. Kita niyo po. Yung registered, mga nagpa-register before, mga kwan lang siya. Okay lang. Mga 300 plus daw muna. And this time, ang dami pong dumagsa. Makikita po ninyo mga kababayan. Hanggang doon, ang haba. Nakikita po ninyo ang habang yon. Babaybayin natin po mga kababayan. Hindi kailangan makita natin yung haba. Nadawag kapalan, mami. Kailangan natin yung haba. Nagko-cover kasi. Okay lang naman yun. Hindi man masama yun sila. Tot, kaya mami. Mareklamo ka. Oh, natakaiba na ako sa recording. Hindi, okay lang. Okay lang. Prepared ako po yan. So, makikita po ninyo mga kababayan kung gaano katindi ang support ni Bongbong Marcos dito po sa Bicol Region. This is Albay, Legazpi City Boulevard, mga kababayan. So, hindi ko nga po maubos maisip na ang dami palang mga Bicolanos ang sumusuporta kay Bongbong Marcos. O tingnan niyo po. Asan? Ninyo kasi yung sabi ninyo noon para mga 300 lang yung mga nag-register, pero yes, nakita natin ang dami, ang haba na yung mga riders, sila yung estimate po ninyo doon. Yung riders po kasi sa nag-register po sa online is nasa 180 lang, then sa cars naman po 150 plus. Unexpected po talaga yung mga sumabay na hindi sila naka-register po. Opo. So kanina nga tinanong ko yung mga riders na kinuha na namin ng video, mga close to 1,000 siguro, baka sumobra pa yun, sabi nila. Baka po, kasi hindi ko po masyadong nakita yung pero talagang ang kapal po ng tao, tapos ang haba po talaga nung natin. At saka yung mga cars, sa haba-haba at sa dami ng volume, nagkawatak-watak na nga. Yes, kami po. Nga naligaw nagpunta kami Santo Domingo Dalawang beses kami naligaw, sa Ligaw City, talagang ligaw yun. Naligaw kami kanina. So, estimate po ninyo mga 3,000 or plus lahat, riders plus mga cars. Hopefully po, hopefully, yes. Opo.
So, your pasasalamat sa buong Bicolandia at nakita natin yung response ng mga tao along the road, lahat nagsasay na ano. Yes po, lahat ng dinaanan natin lugar, may mga nakasupport po. Hindi masasabi na ito sabi Baluarte. Lugar ng kalaban. Guys, standby lang kayo ha, standby lang kayo ha. Expected na full support ang binigay ng mga Queue natin sabay-sabay, ano. salamat po ng marami. sabihin At natin, kung wala po lahat sabay-sabay ng members, tayong babalik volunteers, uli. supporters, please what happen. Tapos B-sign. Sabay-sabay siguro, BBM! Sama-sama tayong babae. Kaganda ng camera, live yun. Pero ang saya-saya. At nakakatuwa yung response ng mga tao pag ginagano natin. Hindi lang, pag dumadaan tayo, sabi nila, Kilala si BBM. kaya talaga, habang nila-live nga ako, sabi ko, ay nakakatuwa. Nakakasaya talaga, nakakahappy. Yung alam mo yung all the way, masakit sa panga. Kasi nakaka-happy talaga. So ito walang bayad. Yeah, lahat. Kanya-kanyang Pati baon. snacks, gas, lahat. Ako dinagdagan ko lang yung tubig na dala kasi talagang sa sobrang layo. We share. Yung nakita ko rin yung ibang mga bikers, may mga dala rin na water. Nag-share, nagbibigay sila, nag-share sila. Katulad nito yung, tsaka nakakatuwa yung pagdating sa Sabuyon, yung galing sa city of, sa sentro ng Ligaw, ng parting 3rd district, doon na sa may going to Sabuyon nag-meet up. Alam mo yung nangyari, from Legazpi, sundo-sundo, united lahat. Ang galing. May nakita nga ako talaga. Walang director yan, walang may nag-ano sa atin. Ang nag-guide lang sa atin yung guard na, ano natin, yung Marshall, yun lang, nasunod lang. Tapos, alam mo yun, yung iba nagsabi, cancel sa ganyan. Pero, look, ang dami natin. Grabe talaga. Masaya lang, nakaka-happy. So, parang, hindi mo kailangan manira ng tao kasi happy ka. Ganun lang. Si Mrs. pala. Hello po, ate. Okay lang naman yung mga ganon-ganon. Nagano na tayo ng kahirap ng mami. Thank you. Okay, so maraming salamat Madam Aya, and I think I was informed by the President ng yung regional dito na by December yata mauli dito, and it's simultaneous. Let's see. Why not? Chocolate. Wow. Sige po, maraming salamat. Maraming salamat din po. BBM. BBM. Yeah.